Welcome po mga kakuya, huling ko Jonathan TV Mix Vlogs po mga kakuya. So good morning po sa ating lahat po mga kakuya. So ating talakayan naman natin ngayon. So ulitin ko, babalikan natin mga kakuya. So na-discuss na natin ang depression, no? So matinding kalungkutan o kawalan ng gana o kawalan ng pag-asa. So ito yung mga depression na pwede atakihin din ng mga fallen angel, no? So itong depression, no? So ito yung mental illness po mga kakuya na talagang pwede siya atakihin din ng mga fallen angel, no? Itong matinding kalungkutan, kawalan ng gana, kawalan ng pag-asa, kaya papasok siya dito sa obsession, no? So yan po ang depression po mga kakuya. So dito sa tinatawag po mga kakuya na oppression, ito mga outside, no? So mga ito tinatawag na interior, no? So panglabas na atake ng mga demonyo na talagang tataniman ka ng mga mga idea na hindi ka magpapatuloy sa iyong gawain, lalo na po sa paglingkod mo sa Diyos, no? So lalo na po sa prayer life, no? So magtataka ka na lang mayroong nag-aaway sa paligid mo dahil nga yan ay technique ng mga fallen angel para hindi ka magpatuloy sa iyong gawain. Sa in short po mga kuya, oppression, ito yung mga panlabas na atake ng demonyo. Tataniman ka ng mga atake ng demonyo sa panlabas sa paligid na para lituhin ka, no? So yan po ang oppression. Sa possession naman po mga kuya, yung tinatalakay natin, no? So talagang ito yung pagkontrol sa demonyo, no? Pagkontrol ng demonyo sa katawan o kalooban ng tao. So ito po yung possession, ibig sabihin may pagsanib, no? Na sinasaniban ng isang tao, lalo na po isang bata, no? Pag sinasaniba ng 10 tao, pwede niya kaya niya buhatin po mga kakuya. So yan po ang possessions po mga kakuya. Ito ay delikado talaga. Ito ay pagkontrol ng mga fallen angel o masamang espiritu sa isang tao, pero hindi niya kaya kontrolin ang kaluluwa ng isang tao. So ang topic natin for today po mga kakuya, ito naman tinatawag na obsession, no? Obsession naman, kakaiba naman ito po mga kakuya. Ito yung paulit-ulit na idea, no? Paulit-ulit na idea na tukso o imahe na hindi matatakasan, no? So hindi talaga matatakasan yung paulit-ulit na idea, tukso, imahe na hindi natin matatakasan. Katulad na naman ng masturbation, no? Katulad na lamang ng pornography, no? Yung mga kasalanan na paulit-ulit talagang tinatanim sa ating isipan na talaga yun pala ay nakakasala na pala tayo sa Diyos. Yan po tinatawag na obsession po mga kakuya, na hindi kailangan talaga natin ito malabanan, katulad itong mga depression, oppression, no, possession at obsession po mga kakuya. So ang topic natin po today about obsession po mga kakuya. So tatalakayin po natin yan, no? Tatalakayin natin ngayon mga kakuya nung bang obsession, no? So talagang itong ating topic natin po today po mga kakuya, no? Talagang ito dapat natin alam ang mga ganitong atake ng mga fallen angel po mga kakuya, para hindi po tayo maiiwan ng may mga dahilan, no, mga idea na ito pala ay atake ng mga fallen angel na. So ang iba kasi kapag hindi natin alam nito, tatalo na lang sa tulay, no? Basta-basta na lang sila magpakamatay, kikitilin ang kanilang buhay dahil nga hindi nila alam. So paano ito labanan, no? So ang obsession po mga kakuya, paliwanag dito mga palatandaan na obsession po mga kakuya. So matinding negative thought, no, na hindi maalis, o blasphemy, suicide, no? So hatred, no? So yan po ang palatandaan ng mga kung mayroon tayong obsession po mga kakuya, no? Pagdududa sa pananampalataya kahit gusto mong maniwala. So ito po yung ang katlo, biglang galit o puot, no, sa Diyos, sa mga banal o sa simbahan, no? So yan po ang palatandaan na mayroon tayong obsession na nagugulat nga lang, galit tayo sa simbahan, galit tayo sa ating mga santo, higit sa lahat galit na tayo sa Diyos, no? Hindi makapagdasal o lumapit hindi makapagdasal, no, lumapit sa ating Diyos po mga kakuya, no? So ang mga ito ay maaring hindi mula sa mental illness, no, kundi mula sa demonic attack sa isip po mga kakuya. So tandaan po natin yan, no? So dito, ayon sa mga church fathers, dito po mga kakuya, ayon sa ating mga church fathers, Saint Thomas Aquinas, no, sa Summa Theology, no, sa kanyang the devil cannot move, no, the will directly, but he can manipulate the imaginations and passions to disturb and obsess, no? So yan po ang sabi ayon sa ating mga church fathers po mga kakuya, napakaganda, no? So ibig sabihin, hindi kaagad kayang kontrolin ng demonyo ang iyong kaluluwa o kalooban, pero kaya niyang guluhin ang iyong damdamin at kaisipan. Ito ang obsessions po mga kakuya. So napakadelikado palang obsession po mga kakuya, no? Grabing atake ng ating kalaban. Ang pang-apat, may halimbawa ba sa Biblia? So mayroon ba tayong mababasa litra po litra sa Biblia na may mga obsession nangyayari? Sa aklat ni Job, no? So ito example natin mga kakuya, si Job.
sa aklat ni Job, ito ating hindi siya possess, pero si Satanas ay nagpadala ng matinding paghihirap, sakit o kalungkutan at tukso, no? Ikalawa, nagkaroon siya ng mental at emotional torment, halos mawalan ng pag-asa, no, si Job, no? So ipinakita nito na pwedeng tayong guluhin ng kaaway kahit hindi tayo possess, no? Kayang-kaya ng kahit hindi tayo possess po, mga kakuya. So paano labanan ang obsession, no? Mga spiritual na armas natin. Pagkumpisal, ito ay confession. Ikalawa, banal na misa. Dapat palagi tayong umatin sa banal na misa, no? Na at komunyon, dapat mangumunyon tayo. Ikatlo, pagdarasal, lalo na sa banal na rosaryo, dapat meron tayong tawag nito, meron tayong devotion, no, sa mahal na rosaryo. Pag-aayuno at penitensya, ito yung napakahalaga at napaka-importante, itong pag-aayuno at penitensya, no? Pagbabasbas ng mga bagay at bahay, no? Babasbasin, i-blessing din natin ating mga bahay. Baka meron ng mga demonic attachment dyan sa ating bahay, lalo no sa pagpasok sa ating mga pangpaswerte, ponsoy, no, lalo pag tuwing New Year, bilog-bilog, yan po ang mga doorway ng mga fallen angels. So tatapik po natin, mga kakuya, kung ano ba ang mga doorway, bakit nakapasok sa ating tahanan ang mga fallen angel. Yan, isa din yan sa ating itatapik, no? Spiritual direction mula sa mga pari, no? Kailangan natin mga kaparian dahil sila ang may authority na magpapalayas ng mga masamang demonyo, lalong-lalo na po sa mga payo galing sa ating mga kaparian, dahil sila ang sila ang binigyan ng authority para pangalagaan ang bayan ng Diyos, no? Conclusion, ang obsession ay isang uri ng spiritual attack ng demonyo, no, sa isip at damdamin. Hindi ito positions, no? Tandaan, hindi ito position, pero seryoso ito ng kailangan labanan sa pamagitan ng pananampalataya, sakramento at panalangin. So yan po ang ating nababasa po, mga kakuya, na talagang si Saint Anthony. So tingnan natin ang ating mga church fathers po, mga kakuya, no? Si Saint Anthony, no, mga kakuya, anong sabi niya dito? Si Saint Anthony the Great, no, sa 251 hanggang sa 356 AD, isa sa pinakaunang ermitanyo sa disyerto, matinding nakaranas ng mental at spiritual na torment mula sa demonyo, no? Ito ang kanyang sinasabi: the demons would thought into my mind to despair, to blasphemy, to give up prayer. I know they were not mine, no? So ang paliwanag niya, kinikilala ni San Antonio na may mga kakaibang kaisipan na hindi galing sa kanya, kundi mula sa masasamang espiritu. Ito ay malinaw na katulad na tinatawag nating obsession, no? Psychological subsession, psychological na tinatawag po, mga kakuya, no? So talagang ito pong psychological and spiritual attack, no? So yan po ang ibig sabihin ng obsession. Ayon po yan kay Saint Anthony the Great po, mga kakuya. So dagdagan natin dito si Saint John Cassian sa taong 360 hanggang sa 435 AD. So ito po ang kanyang sinasabi. Nagbibigay ng detalyadong paliwanag sa 8 evil thought, no? Ito ay tinatawag na logismo, mga mapanirang kaisipan na ibinubulong sa demonyo, no? So the demons attack the souls primarily through thought, disturbing the mind with idea of pride, gluttony, anger, despair, and impurity, no? So sa Conference Book 5, sa ating bababasa, tinutukoy niya na ang mga demonyo daw ay eksperto sa pagsalakay sa isip, hindi lang sa katawan. Ito ang ugat ng obsession po, mga kakuya. So ayon kay Saint John Cassian po, mga kakuya. So dagdagan pa natin si Saint Jerome ng taong 347 hanggang sa 420 AD. Isang bisis habang nagdarasal sa disyerto, binanggit niya, even in the desert, I was surrounded by the temptation of the flesh and dark through, no, thought that would not go away, no? So pinapakita nito na kahit banal ang isang tao, hindi siya ligtas sa mental obsession mula sa kaaway. So talagang ang demonyo talaga dito ay pilit talaga tayo inaagaw niya, no? So talagang yan ang trabaho ng mga fallen angels. Kaya mag-ingat tayo, lalo na siguro kung wala tayong prayer life po, mga kakuya, no? Kaya mahirap yun, kaya hindi na dumadaan sa ating temptation, dahil nga ang delikado dito ay sakop na tayo ng demonyo o pamamayari na tayo ng fallen angel. Delikado po yun, no? So pang-apat, Saint Thomas Aquinas sa taong 1225 hanggang sa 1274 AD.
Magamat mas late na sa church doctor ito. Tinitipon niya na aral ng mga fathers na sinasabi, the devil cannot directly control the will, but he can strongly influence the imaginations and passions, no? So sa Summa Theology niya sa 1 Q11, no? So ibig sabihin hindi kakayang sa pilitang kontrolin ng demonyo, pero kaya niyang saktan at guluhin ang isip mo. So itong obsession na ito po mga kuya, ito yung obsession po mga kakuya, no? So talagang napakaganda ang ating sinasabi sa ating mga church fathers po mga kakuya, no? So talagang obsession daw ay totoo at kinikilala ng mga church fathers bilang isang spiritual battle sa isipan at emosyon, dala ng masamang espiritu. Ang panalangin at penitensya at sakramento ang kanilang pangunahing sandata laban dito. So talaga yung yan ang talagang una nating sandata po mga kakuya. Kaya nga talagang kapag mayroon tayong ganito na talagang yan ang pinakauna nating sandata dapat, no? So panalangin, penitensya at mga sakramento, no? Lalo po sa sacraments of confession, sacraments of banal na Eucharistia. Una, mayroon bang mababasa sa Bible na talagang may mga obsession, mga kakuya? Ang demonyo ay may kakayahang guluhin ang isipan ng tao. Sa 2 Corinto 10 verse 4 hanggang 5, ang sandatang ginagamit namin ay pakikipaglaban ay hindi sandatang makamundo, kundi makapangyarihang mula sa Diyos upang ibagsak ang mga kuta. Sinisira namin ang mga maling haka-haka at bawat palalong pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos, at ibinihag namin ang bawat isipan upang matutong sumunod kay Kristo. So ipinakita rito na ang isipan ng tao ay pwedeng maging labanan, isang spiritual warfare. No, ito ay akmang larawan ng obsession kung saan ang demonyo ay nagpapasok ng maling kaisipan sa atin, no? So talagang si Satanas ba ay kayang pumasok sa puso at isipan ng tao? Asa natin yan mababasa sa Juan 13 verse 2. Bago pa man magsimula ang hapunan, inilagay na ng dyablo sa puso ni Judas Iscariote ang pagkanulo kay Jesus. So tandaan po natin mga kakuya, dito malinaw na ang demonyo ay kayang maglagay ng idea sa puso at isip ng tao na maaring humahantong sa pagkawasak, gaya ng obsession sa idea, isang idea o plano tulad ng pagtataksil ni Judas Iscariote, no? So po nga kuya, ayon po yan sa 1:13 verse 2, no? So ang ikatlo, ang demonyo ay kayang magdulot ng pagkalito o takot o pagkakabaliw, no? So sa Lucas 8 verse 28 hanggang 29, ang lalaki sa Gadara na inalihan ng maraming demonyo, matagal na siyang hindi nakasuot ng damit at hindi naninirahan sa bahay kundi sa mga libingan. So talaga, so may bahagi rito sa verse 35, nakita nila ang lalaki na dati na sinasapian ng mga demonyo, nakaupo, nakabihis at nasa matinong pag-iisip. Kaya ang demonyo guluhin ang isip at damdamin ng tao at bawiin ito ng Diyos sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. So napakadelikado talaga po mga ang diablo talaga, no? Talaga yan talaga ang trabaho, kaya kailangan natin manalangin araw-araw po mga kakuya, no? Magpakumbaba, no? So ang pang-apat, mga bulong at kaisipang hindi galing sa Diyos. Sa Episo 6 verse 12, sapagkat ang ating pakipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang ito. So ang tunay daw na kaaway ay spiritual being, tulad ng demonyo na nanggugulo sa isipan at emosyon ng isang tao, no? So talagang napakaganda. So paano ito labanan ayon sa Biblia? So good news ito po mga kuya, kung paano natin ito labanan, no? Santiago 4 verse 7, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at tatakas siya mula sa inyo. So sa Pilipos 4 verse 8 naman, isipin ninyo na ang mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kapuri-puri. So ayon pa sa Pilipos 4 verse 8, no, ipinakita ng pagtutok sa Diyos sa tamang pag-iisip at ay panlaban sa obsession, no? So tamang pag-iisip daw kailangan inisip natin araw-araw, walang iba kundi ang Diyos po mga kakuya, no? So dito sa talata o aral ng karanasan sa 2 Corinto 10 verse 4 hanggang 5, gulo sa isipan, ito spiritual battle. Sa 1:13 verse 2, demonyo pumasok sa puso, halimbawa kay Judas, no? Sa Lucas 8 verse 27 hanggang 35, demonyo ginulo ang isip ng lalaki sa Gada, no? So sa Episo 6 verse 12, ang labanan daw ay ang spiritual, no? So warfare po mga kakuya, ang labanan daw ay spiritual, no?
Sa Santiago 4:7, labanan ang demonyo, no, sa paanong paraan? Labanan ang demonyo pasakop sa Dios, no? So sa Pilipos 4:8, pag-iisipan ang mabuti, iwasan ang kadiliman. So yan po ang conclusion. So magamat walang salitang obsession sa Biblia, may mga talata na tumatalakay sa parehong karanasan, mga madilim, paulit-ulit at mapaninirang kaisipan na galing sa demonyo. Labanan ito sa pamagitan ng paano natin labanan ito? Yung good news. Dapat ito ang itiknot nyo: dasal, pagsunod sa Diyos, no, pagsangguni sa pari, spiritual director, no, sakramento, lalo ng kumpisal at komunyon. So yan po ang paano natin malabanan po yung mga kuya. May demonic attack ba sa outside out positions? So mga kakuya, ayon sa Catechism of the Catholic Church, no, ayon sa ating turo sa 16 paragraph 1673, we the Church as publicly and authoritatively in the name of Jesus Christ that a person or object be protected against the power of the evil one and withdrawn from his dominion. It is called exorcism, no? So it is the directed as a explosion of demons, of the liberation from demonic positions and the spiritual domination of the evil. So ang paliwanag, hindi lang position ang tinutukoy, kundi pati spiritual domination ng demonyo, no? Kasama na dito ang obsession po, mga kakuya, no? So mental, emotional torment na dulot ng mga demonyo. So talagang ang tunay na spiritual battle, ayon po sa Catechism of the Catholic Church paragraph 409, this dramatic situation of the whole world being in the power of the evil one, sa John 1:5-19, make man's life a battle, no? The whole of man's history has been the story of door combat with the power of evil. So talagang mismong buhay na tao ay labanan, no, labanan ng laban sa kasamaan. Kasama dito ang mental struggles gaya ng obsession na bahagi ng demonic assault, no? Talagang napakaganda natin sa ikatlo, ang demonyo ay kayang guluhin ang kalooban pero hindi kontrolin ito kung hindi papayagan natin. So hindi natin siya papayagan. Sa Catechism of the Catholic Church 395, no? So anong sabi? Satan me up in the world out of hatred for God and His kingdom, although his action may cause grave injuries, it is the permitted by divine providence, no? So yan po ang ating nasabi sa ating katikisim po, mga. Ibig sabihin, pwede tayong atakihin ni Satanas sa pamagitan ng isipan, emosyon at paligid, pero hindi tayo kayang kontrolin kung hindi natin papayagan. So ang obsession daw ay isang halimbawa ng ataking ito, torment na dulot ng masamang espiritu. So napakaganda ang ating sa talagang ating topic natin for today po, mga kakuya. Conclusion, ang obsession daw ay hindi direktang binanggit ng CCC, pero ito ay kinikilala ng prinsipyo bilang bahagi ng demonic influence o spiritual domination. Ito ay tunay na seryosong labanan sa isip at puso ng tao, no? Kaya kailangang spiritual na sandata ang panalangin, sakramento at pananampalataya, no? So napakaganda ang ating topic natin po, mga kakuya, no? So talagang napakaganda ang ating topic natin for today. So talagang good news talaga po, mga. So panalangin daw, no, at mangumpisal at magsimba, receive body of Christ tuwing linggo. So muli, maraming salamat at God bless po sa ating lahat po, mga. So napakaganda ating topic natin for today. Nawa ay mayroong napulot tayo na kahit papano po, mga kakuya, sa ating topic ngayon, no? So dapat alamin natin lahat. So dito ang pang-apat, natakay na natin depression, oppression, possession, obsession. So mga kakuya, so muli, maraming salamat at God bless po sa ating lahat po, mga kakuya. Mag-ingat po tayo palagi, no? Pro Dio et Iglesia po, mga kakuya. God bless. Salamat.